Pagkatapos ng Luzon, Visayas naman ngayon ang wala ng reserba ng kuryente matapos sabay-sabay masira ang tatlong planta. Wala pa naman daw nagbabadyang brownout doon ngayon, pero ibang usapan na kapag lalo pang uminit ang panahon sa mga susunod na araw. Nakatutok si Julius Segovia. Matagal nang naka-red alert ang power grid sa Mindanao. Mas mataas lagi ang demand kaysa sa supply ng kuryente, kaya hindi na bago sa malaking bahagi ng rehiyon ang rotational brownout. Ang Visayas na 2 linggo nang naka-yellow alert, nag-red alert na kanina. Wala itong power reserve matapos sabay-sabay bumigay ang 3 planta sa Iloilo, Cebu at Leyte. Pero giit ng Department of Energy, kahit wala ng reserba sa Visayas, hindi magkakaaberya sa supply ng kuryente roon. There are 3 plants sa Visayas na bagsak. They should be back on Thursday and Friday. Pero kailangan mag-import sila ng kuryente galing sa Manila. Usually kasi pabalik. Nitong Biyernes, Luzon ang nakaranas ng rotating brownout. Nag-red alert ang Luzon grid matapos bumagsak ang Pagbilao Power Plant sa gitna ng pagpalya ng Suwal 2 Power Plant. Ngayong araw, balik normal na ang Luzon grid. Dahil 1,500 megawatts ang sobrang kuryente, nagbigay ayuda para ang Luzon grid sa kulang na power supply sa Visayas. Hindi pa magarantiya ng Department of Energy na walang mararanasang brownout sa Luzon sa mga susunod na araw. Lalo pat ngayong 3 linggo ng Mayo, tinatayang maaabot ang peak demand sa kuryente dulot ng matinding init ngayong summer. Kritikal para sa DOE at sa mga power distributor ang mga petsang Mayo 21 at 22 kung kailan posible raw maitala ang pinakamainit na temperatura na magdudulot naman ng mataas na power demand. The peak demand is this week. For the entire year. Pagkatapos nitong linggo na to, ang demand pababa na. We did the necessary measures, which of course includes our consistent maintenance and upgrading of our facilities. Well, we're hoping that there will be no power plants that will go offline. No? Sa Interruptible Load Program o ILP, aasa ang Meralco, oras na magkaaberya ulit sa power supply. Hinihikayat ang mas maraming mall at pabrika na sumali sa programa. Mas mura na raw ang gastos sa ILP kumpara sa kuryenteng nabibili ng Meralco sa spot market. Makakatulong din ito dahil sa instead na ma-expose ka sa merkado, sa spot market, ito yung parang naging bangga doon sa exposure mo sana. Ang mahigpit na power supply sa Luzon hanggang Hunyo pa raw mararamdaman. Kaya ang grupo ng mga negosyante sumulat na kay Pangulong Noynoy Aquino para tugunan ng problema sa supply ng kuryente. Julius Segovia, nakatutok 24 oras.